Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Maya, taong 1972, Visayas, Negros Oriental. Sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan na napapalibutan ng gubat at palayan, naninirahan ang mag-ina na si Aling Belen at Maya. Ang mga bahay sa baryo ay yari lamang sa kawayan, kahoy at pawid. Karamihan sa mga tahanan ay magkakalayo. Walang sementadong kalsada, wala ring kuryente ng mga panong ito. Sa gabi, gasera at lamparang digas lamang ang gamit ng mga tao. Payak ang pamumuhay ng mga taga-baryo. Gumigising ng maaga upang magtrabaho sa bukid o mangisda sa ilog at dagat. Pagsapit ng hapon, umuwi sila sa kani-kanilang bahay bago pa tuluyang dumilim. Malayo ang baryo sa bayan, kaya bihira lamang ang may bumisita sa kanila. Bihira lang din makakalap ng impormasyon. Napakatahimik sa tuwing sasapit ang dilim. Ang maririnig lamang ay huni ng mga kuliglig, iyak ng mga palakang gubat na nagmumula sa mga damuhan at sapa. Paminsan-minsan, maririnig din ang lagaslas ng mga dahon kapag may hangin. Sa ganitong oras, halos walang taong lumalabas ng bahay, lalong-lalo na kapag wala ng buwan sa langit. Iginagalang si Aling Belen ng buong baryo. Siya ang pinakamatandang kumadrona, ang babaeng unang sumalubong sa halos lahat ng kabataang isinilang sa kanilang lugar. Sa mga kamay ng matanda, unang naramdaman ng mga sanggol ang lamig ng mundo. May taglay ding malawak na kaalaman sa panggagamot si Aling Belen, mula sa mga halamang gubat hanggang sa mga orasyon na minanapa sa mga ninuno. Ngunit sa kabila ng pagiging bukas ng buhay sa mata ng lahat ng tao, may isang lihim si Aling Belen na kailanman hindi pinagtapat kahit kanino. Si Maya. Hindi niya tunay na anak. 20 taon na ang nakalipas. Gabi at malakas ang buhos ng ulan dahil sa matinding bagyo. Ang ilog na malapit sa kagubatan ay halos umapaw na at ang mga daan ay puro putik at tubig. Pauwi na si Aling Belen mula sa isang mahirap na panganganak sa kabilang bundok. Mag-isa siyang naglalakad. Hawak-hawak ang lamparang digas habang pilit iniiwasan ang madulas na daanan. Mababaka sa mukha ng matanda ang matinding pagod. Ngunit kailangan niyang makauwi bago tuluyang lumala ang panahon. Habang naglalakad si Aling Belen sa gilid ng kagubatan, bigla itong napatigil. Sa gitna ng malakas na ulan at hangin, may narinig siyang tunog na pamilyar. Isang iyak. Malinaw na iyak ng sanggol. Pamilyar ang tunog na yun Pero wala namang bahay malapit dito. Lalong-lalo na, wala na ring taong napapadpad dito ng ganitong oras. Itinaas ni Aling Belen ang bitbit na lampara at sinunda ng tunog. Sa gilid ng isang malaking puno ng balete, may nakita siyang nakabalot ng puting tela. Basang-basa ito ng ulan. May mga bahid ng dugo at putik na nakapalibot sa tela. Nang lapitan, nakita ni Aling Belen ang isang sanggol sa loob ng tela. Laking gulat ng matanda nang mapansin niya na hindi man lang nanginginig ang bata sa lamig kahit babad pa ito sa ulan. Dilat na dilat ang mga mata ng sanggol. Nakatingin lamang sa itaas na para bang nag-aantay na may dumampot sa kanya. Nang buhati ni Aling Belen ang sanggol, biglang tumahimik ang paligid. Huminto ang ulan. Nawala ang malakas na hangin. Ngunit may narinig siyang tunog mula sa madilim na bahagi ng gubat. Isang mabilis at malinaw na tunog ng tiktik. Kinilabutan si Aling Belen, ngunit piniling manatiling kalmado. Inisip na baka dahil lamang ito sa pagod at puyat.
Mabilis naman niyang binalot ng maayos ang sanggol, nagmamadaling umuwi sa maliit na kubo. Sa gabing yun, nagpa siya si Aling Belen na alagaan ang bata na parang sariling anak. Mag-isa lamang siya sa buhay at wala ng ibang pamilya sa baryo. Ipinangako niya sa sarili na hindi papabayaan ng sanggol kahit ano pa ang mangyari. Pinangalanan ng matanda ang sanggol na Maya. Lumaki si Maya na isang magandang dalaga, mahaba at kulay itim ang buhok. Maputla ang balat kahit madalas nasisinaga ng araw. Habang nagkakaedad si Maya, napansin ni Aling Belen na may kakaiba itong katangian. May mga pagkakataong nasusugatan si Maya habang tumutulong sa ina. Ngunit ang mga sugat, naghihilom lamang sa loob ng ilang minuto. Wala man lang bakas na naiwan. May kakaiba din siyang pandinig. Naririnig ni Maya ang mga usapan ng mga tao kahit nasa kabilang dulo pa ng baryo. Kahit mahina ang boses, malinaw niyang nauunawaan. Isa pa sa napansin ni Aling Belen ay ang pag-ayaw ni Maya sa asin. Mula pagkabata, iniiwasan na ang mga pagkaing maraming asin. Kapag nakakatikim siya nito, kagad sinasabi na sumasama ang pakiramdam, nakakaramdam ng pagkahilo. Kahit napapansin ng ilang kababaryo ang mga kakaibang katangian ni Maya, nanatiling tahimik si Aling Belen. Alam niya, kapag nalaman ng mga tao ang tunay na pinagmula ng bata, hindi ito maiintindihan ng baryo. Sigurado siya, pagkakaisahan at sasaktan si Maya. Isang gabi, habang nagluluto ang mag-ina, biglang umihip ang isang malakas at malamig na hangin sa loob ng bahay. Kahit sarado naman ang mga bintana, nayanig ang apoy sa kalan. Sa labas umalulong ang mga aso, sunod-sunod at hindi mapakali na para bang may nakitang paparating na panganib. Biglang tumayo si Maya at tumindig sa pintuan. Ang dati kulay kaping mata, unti-unting dumilim at tila may kakaibang liwanag. "Inay, may mga tao po sa labas. Alam ko po hindi sila taga rito. Yung amoy nila parang kakaiba. Amoy lupa at dugo." Hindi pa man nakakasagot si Aling Belen, may kumatok sa pintuan. 3 malalakas sa katok na nagpaalon sa katahimikan ng gabi. Nang buksan ni Aling Belen ang pintuan, nakita ang 3 matatangkad na lalaki, nakasuot ng itim na kapa. Matitigas sa mga muka. Walang bakas ng emosyon ang makikita. "Ibigay mo sa amin ang bata. Tapos na ang 20 taon na usapan. Panahon na para bumalik siya sa amin." Wika ng isa sa mga lalaki. Kagad niyakap ni Aling Belen si Maya. Anong usapan at sa kasino ba kayo? Wala akong alam sa mga sinasabi niyo. Umalis na kayo. Wala kayong makukuha dito. Lumapit ang isa sa mga lalaki at bumulong. Alam mo kung saan mo siya nahanap, tanda? Sa ilog lang, hindi ba? Sa ilalim ng balete. Hindi siya tao. Siya ang aming prinsesa na itinago ng 2 dekada. Nanginig ang tuhod ni Aling Belen. Ang lihim na matagal niya nang tinago ay tuluyang nabunyag. Ngunit hindi alam ng matanda ang buong kwento, lalo na ang tunay na pinagmula ni Maya. Ang tanging alam niya lamang ay kung kailan at saan napulot ang batang itinuring na anak. Tumingin si Maya sa kinakabahang ina, pati na rin sa mga lalaki. Sa sandaling yun, naramdaman ng dalaga ang isang kakaibang lakas. Isang bagay na matagal nang kinakatakutan, ngunit ngayon ay malinaw na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng tensyon, hindi natakot si Maya. Sa halip nagtago sa likod ni Aling Belen. Dahan-dahang humakbang ang dalaga. Pasulong. Hinarap ang 3 lalaki. Tumayo siya ng tuwid.
Tila hindi naaapektuhan ng biglang lamig na bumalot sa loob ng bahay. Ramdam ni Maya ang kakaibang presensya na nagmumula sa mga lalaki. Ngunit hindi nanginginig at hindi rin umaatras ang dalaga. Napaigpit ang hawak ni Aling Belen sa braso ng anak. Maya anak, hayaan mo sila. Huwag mo silang pakinggan. Wika nito. Pero hindi siya pinansin ng dalaga. Anong ibig niyong sabihin na hindi ako tao? Tanong ni Maya sa tatlong lalaki. Kalmado ang boses nito. Walang bakas ng takot o pagkalito. Ang pagiging payapa niya ang lalong kinagulat ni Aling Belen. Sanay makita si Maya bilang isang tahimik at masunuring anak. Nagpalitan ng tingin ang tatlong lalaki. Pagkatapos, ngumisi ang lalaking nasa gitna. Bagyang humakbang pasulong. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, malinaw na nakita ni Aling Belen ang anyo na mga ngiti. Ang mga ngipin na mahaba at matutulis, hindi katulad ng isang normal na tao. Ang dugong nananalaytay sa'yo, hindi galing sa mga taga-baryo. Maya, hindi ka isinilang bilang isang karaniwang tao. Nanlaki ang mga mata ni Aling Belen. Ngunit nanatiling nakatitig si Maya, nakikinig sa bawat salita ng lalaki. Ikaw ay anak ng hari ng mga kaluluwa sa gubad. Isang nilalang na matagal nang namumuno sa mga anyo na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Noong sanggol ka pa lamang, itinakas ka ng iyong ina upang iligtas mula sa isang digmaan sa ating mundo. Huminga ng malalim ang lalaki bago muling nagsalita. Sa gitna ng pagtakas, dinala ka ng iyong tunay na ina sa ilog malapit sa Balete. Doon ka iniwanan, umaasang may makakapulot sa iyo at magpapalaki bilang tao. Inakala naming nalunod at namatay ka sa baha. Tumingin ng diretsyo ang lalaki kay Maya. Hanggang sa kamakailan lamang nang maramdaman namin muli ang iyong presensya, ang iyong hininga, ang iyong dugo. Alam naming buhay ka pa, Maya. Nag-umapaw ang katahimikan sa buong bahay. Ang apoy sa kalan ay bahagyang humina at ang lamig sa paligid mas tumindi pa. Hindi pa rin nagsasalita si Maya. Sa kaloob-looban ng dalaga may gumagalaw na pakiramdam na matagal nang nararamdaman. Isang bagay na hindi kailanman nauunawaan at ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng sagot ang mga katanungan ni Maya. Biglang sumugod ang isa sa mga lalaki. Inabot ang braso ni Maya. Mabilis ang pagkilos nito. Puno ng galit. Ngunit bago pa man ito makalapit, kagad na hinugot ni Aling Belen mula sa bitbit na bag ang isang lumang anting-anting na nakatali sa pulang sinulid. Naroon ang isang maliit na botelya ng banal na lana na matagal nang daladala. Maigpit na hinawakan ng matanda ang anting-anting. Mabilis sa binuhos ang banal na lana sa may pintuan at sa sahig sa pagitan ng mga lalaki. Huwag niyong lalapitan ng anak ko. Ako ang haharap sa inyo kapag may nangyari sa kanya. Nanginginig man ang boses. Buo at matatag ang kalooban. Napatigil at napatras ang mga lalaki nang dumikit ang banal na lana sa mga balat. Dumaing sila sa sakit at tila nasusunog ang mga suot na kapa. Ang anino ng kanilang mga katawan ay parabang nag-iba sa liwanag ng lampara. Mapangas ka, tao. Hindi ka dapat nangingialam sa usaping ito. Ang mga bagay na yan, hindi makakapigil sa amin ng matagal. Lumakas ang hangin sa loob ng maliit na kubo. Nagsimulang gumalaw ang mga gamit sa mesa. Pilit na sumusulong ang mga lalaki, ngunit napapatras sa tuwing madadapuan ng banal na lana.
Samantala, hinila naman ni Aling Belen si Maya papunta sa likod ng pintuan. Maigpit ang hawak sa kamay ng dalaga. Tumakbo ka na, Maya. Pumunta ka sa simbahan sa bayan. Maraming tao doon, anak. Sigurado kong hindi ka nila masusundan. Hindi po ko aalis nang wala kayo, Nay. Hindi ko po kayo iiwan. Tumingin si Aling Belen kay Maya. At sa unang pagkakataon nakita ng dalaga ang takot sa mga mata ng kinikilalang ina. Alam kong mas kailangan ka ng mundo kumpara sa akin, anak. Sa likod nila, muling umalingaw-ngaw ang galit na boses ng mga lalaki. Unti-unti silang sumusulong, kahit halatang nasasaktan pa rin. Nang mga sandaling yun, ramdam ni Maya na may gumagalaw sa kanyang kalooban. Isang malakas na matagal nang natutulog at ngayon ay pilit ng gumigising. Sa tindi ng galit ng mga estranghero, biglang yumanig ang buong kubo. Umugong ang sahig. Nagsimulang gumaralgal ang mga dingding na kawayan. Ang mga haligi ay umuuga na para bang anumang sandali ay bibigay na. Ang pinuno ng mga lalaki ay umungol at unti-unting nagbago ang anyo. Lumaki ang katawan. Umumbok ang mga kalamnan. Humaba ang mga braso. Ang mga kuko ay humaba din. Naging matutulis na parang kutsilyo. Ang mukha ay nakabuluktot at ang mga mata ay purong itim. Sa isang iglap, sinugod si Aling Belen at hinablot sa leeg. Napayaw ang matanda at bumagsak sa sahig habang hinahabol ang hininga. Napasigaw si Maya nang makita ang ginawa ng pinuno sa ina. May kung anong puwersang biglang gumalaw sa loob ng dalaga. Isang pakiramdam na matagal nang pinipigil at sa sandaling yon ay tuluyang sumabog. Wala kayong awa. Pati ang nanay ko dinamay niyo pa. Wala kayong pinipili kahit matanda na. Sinasaktan niyo pa rin mga walang ya kayo. Mula sa mga palad, may lumabas na malakas na hangin. Kumalat ito sa buong kubo. Ang mga gamit sa bahay kagaya ng mga palayok, sandok, bangko at iba pang mga kasangkapan umangat mula sa sahig. Sabay-sabay na tumalsik patungo sa tatlong lalaki. Napatras sa mga estranghero. Ang dalawa sa kanila ay tumama sa dingding, habang ang pinuno ay napilitang bitawan si Aling Belen at umatras ng ilang hakbang. Tumahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay mabigat na paghinga ng lahat. Natigilan ang mga lalaki. Hindi nila inaasahan ang ganitong lakas mula kay Maya. Maliwanag na hindi lamang sila basta magkamag-anak. Ang kapangyarihang taglay ni Maya mas malakas kaysa sa inaakala. Kagad nilapitan ni Maya ang ina. Maya, anak ko. Mahina na ang boses ni Aling Belen. Nakahiga ito sa sahig. Hindi maalis ang mga mata sa mahal na anak. Tumayo si Maya sa gitna ng kubo. Ang mga mata ay madilim at maliwanag sa parehong oras. Matatag ang pagkakatayo, kalmado ang muka. Umalis na kayo dito. Hindi niyo ako pagmamay-ari. Dito ang buhay ko. Dito ako mananatili sa piling ng taong nagmamahal sa akin. Ang boses ni Maya, unti-unti nang nagbabago. Sandaling nagkatinginan ang mga lalaki. Sa unang pagkakataon may bakas ng pag-aalinlangan sa mga muka. Nakita ng mga estranghero na hindi nila makukuha si Maya sa pamamagitan ng dahas. Ramdam ng mga ito, ang lakas ng dalaga ay higit pa sa inaasahan nila. At kapag pinilit ang kanilang gusto, sila ay mapapahamak. Hindi pa ito ang huli, Maya. Maaring manatili ka sa panahon na ito. Pero darating ang araw na gubat mismo ang tatawag sa iyo. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, hindi mo na matatakasan ang tunay mong anyo. Wika ng pinuno.
habang paatras na lumalabas sa pintuan. Diretso ang tingin nito kay Maya, tila sinusukat ang kakaibang lakas. Sa isang iglap, biglang naglaho ang tatlong lalaki na parang usok. Kasabay nito, ang pagginto ng pagyanig ng lupa, ang biglang pagtahimik ng mga aso sa labas. Naiwan ang mag-ina sa gitna ng gulugulong kubo, kapwa hingal na hingal. Nagkalat ang mga gamit sa sahig at ang apoy sa kalan ay halos mamamatay na. Tinulungan ni Maya si Aling Belen, niyakap ng maigpit. Nanay, ayos lang po ba kayo hanggat nandito po ako? Wala pong mangyayaring masama sa atin pero patawad po. Pati po kayo nadamay eh. At saka, ngayon ko lang po naiintindihan kung bakit iba yung pakiramdam ko sa lahat ng bagay. Pinipilit ni Maya na maging malakas sa harapan ng ina. Subalit hindi mapigilan ang luha na dumadaloy sa kanyang mata. Hinaplos ni Aling Belen ang mukha ni Maya. Pilit pinapakalma ang sarili. Kahit ano pa ang iyong anyo, ikaw pa rin ang minamahal kong anak. Walang magbabago doon. Yan ang palagi mong tatandaan. Pero kailangan nating maganda. Alam nating babalik sila at kailangan mong matutunan kung paanong pangalagaan ang iyong lakas. Mula ng gabing yun, nagbago ang mga itinuro ni Aling Belen kay Maya. Hindi na lamang pagluluto at pananahi ang inaral ng dalaga. Sinimulan siyang turuan ng mga sari-saring halaman sa gubat, kung alin ang nakakagamot at alin ang panangga sa masasamang kalaban. Tinuruan din siya ng mga dasal, mga ritual na naglalayong pigilan at unawain ang sariling lakas. Higit sa lahat, tinuruan ni Aling Belen ang anak na tanggapin ang sarili na kahit hindi siya ganap na tao, meron pa rin siyang kakayahan na magmahal at pumili ng tamang landas. Lumipas ang ilang buwan. Matapos ang gabing yun, sinikap ng mag-ina na ibalik sa normal ang buhay. Ngunit alam nila na may nagbago na. Hindi na lumalabas si Maya na mag-isa at si Aling Belen palagi may dala na maliit na supot na mga banal na gamit sa bulsa. Nagsisilbing pananggalang sa posibleng mangyari anumang oras. Habang papalapit ang kabilugan ng buwan, napansin ni Maya na lalong tumitindi ang pakiramdam. Naririnig niya ang galaw ng hangin sa mga puno at nararamdaman ang tibok ng puso ng mga hayop sa gubat. Kahit malayo pa ang mga ito, alam ng dalaga na papalapit na ang panahon na hindi na sapat ang pagtatago. At sa oras na yun, kailangan niyang pumili kung ano at sino talaga siya. Nang sumapit ang kabilugan ng buwan, maliwanag ang buong paligid na para bang may sariling ilaw ang langit. Ramdam ni Maya ang biglang pag-init ng buong katawan. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik sa loob ng bahay. Mabigat ang nararamdaman. Tila hinahabol ang paghinga at parang may kumikirot sa dibdib. Nay, parang nasusunog po yung balat ko. Hindi ko mapigilan eh. Kailangan kong lumabas. Parang may tumatawag sa akin sa bandang ilog. Wika ni Maya habang nakahawak sa dibdib. Kinabahan si Aling Belen nang makita ang kalagayan ng anak. Napansin ang pawis sa noo at ang kakaibang liwanag sa mga mata. Alam ng matanda na hindi na ito simpleng sakit lamang. Alam din niya na hindi mapipigilan ang tawag na yun. Sasama ako sa iyo, anak. Hindi kita hahayaan na pumunta doon ng mag-isa. Kagad na kinuha ang lampara. Magkahawak silang lumabas ng bahay. Dahan-dahang naglakad ang mag-ina patungo sa ilog. Tinahak ang daan na matagal nang hindi nila binalikan. Habang papalapit sa lugar, lalong umiinit ang pakiramdam ni Maya at lalong bumibigat ang hangin sa lugar. Nay Belen, parang natatakot po ako eh. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito ako.
Hindi kita iiwan ano man ang mangyari. Pagdating sa malaking puno ng balete, napahinto ang dalawa. Ang mga ugat ng puno ay nagliliwanag. Wari mga kakaibang liwanag na nagmula sa loob. Ang ilog ay hindi umaagos. Tahimik at payapa. Parang isang malaking salamin na sumasalamin sa bilog at maliwanag na buwan. Biglang gumalaw ang tubig sa gitna ng ilog. Dahan-dahan itong bumuka. Mula roon ay lumitaw ang isang babaeng napakaganda. Ang buhok nito ay mahaba, umaagos na parang tubig. Ang kasuotan ay yari sa mga dahon at kumikinang na bato. Malamig, ngunit malinaw ang kanyang tingin. Siya ang reyna ng kagubatan, ang tunay na ina ni Maya. Mahal kong anak, huwag kang matakot. Hindi ako ang iyong kaaway. Napatras si Maya, kusang nagtago sa likod ni Aling Belen. Maigpit na hinawakan ang braso ng kinikilalang ina. Maya, panahon na para harapin mo ang tunay mong pagkatao. Tignan mo ang babaeng nasa harapan natin. Kawangis mo siya, anak. Pero inay, ikaw lang po ang kinikilala kong magulang. Lumapit ka dito, mahal kong anak. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko hinayaang lumaki na hindi alam ang buong katotohanan? Napayoko ang reyna sa sinabi nito. Iniwan kita dahil ito lamang ang paraan upang ikaw ay maligtas sa digmaan sa ating mundo. Kung hinayaan kitang manatili at hindi ginawa ang bagay na yon, siguradong mamamatay ka. Pagkatapos tumingin ang reyna kay Aling Belen. Nagpapasalamat ako sa iyo, mortal. Hindi mo lang inalagaan ang anak ko. Tinuruang magmahal, matakot at pumili. Binigyan ka niya ng puso ng isang totoong tao. Wika ni reyna kay Aling Belen. Napaluha si Aling Belen ngunit hindi nagsalita. Maigpit lamang na niyakap si Maya na para bang ayaw nang pakawalan ang dalaga. Ngayong dumating na ang panahon, kailangan mong pumili. Ang mundo ng gubat o ang mundo na iyong nakagisnan. Ngunit tandaan mo, Maya, ano man ang piliin mo, ang lakas mo ay nagmumula sa parehong dugo at sa pagmamahal na binigay ko sa iyo. Tahimik na nakinig si Maya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ng dalaga na ang gabi na yon ang simula ng tunay na pagsubok. Inilabas ng reyna ang isang maliit na bato, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Maingat na inilagay sa palad ni Maya. Gamitin mo ito, anak. Hindi mo kailangang iwan ang mundong kinalakihan. Hindi ka naming kukunin palayo sa babaeng nagpalaki sa iyo at tinuring mong sariling pamilya. Ngunit may tungkulin ka na dapat gampanan. Tumingin siya sa gilid ng ilog, sa balete, sa tahimik na baryo sa hindi kalayuan. Kailangan mong bantayan ang baryong ito. Ikaw ang magiging tagapagtanggol sa mga tao laban sa mga nilalang na nagtatago sa kadiliman at nagnanais manakit. Kapag ginamit mo ang iyong lakas para sa kasakiman, ito ang pipigil sa iyo. Kapag ginamit mo naman ito para sa kabutihan, ito ang magiging gabay mo. Nang hawakan ni Maya ang kristal, ramdam niya ang unti-unting paglamig ng buong katawan. Ang init na matagal nang nagpapahirap sa kanya ay dahan-dahang nawala. Bumagal ang tibok ng puso. Luminaw ang isipan. Nagbago ang liwanag sa mga mata ng dalaga. Hindi na ito magulo o mabigat. Sa isang sandali,
Tila may dumadaloy na kaalaman sa isipan kung paano pigilan ang sariling lakas, kung paanong makinig sa babala ng kalikasan, at kung paanong gamitin ang kapangyarihan upang magtanggol at hindi manakit. Napatingin si Maya kay Aling Belen. Sa unang pagkakataon ngumiti siya ng walang takot. Hindi na natatakot sa totoong pagkatao. Hindi na din ito kinamumuhian ang pagiging kakaiba. Sa halip, tinanggap ito bilang bahagi ng tungkulin at ng pinili. Tahimik na tumango ang reyna, kontento sa nakita. Ngayon, alam mo na kung sino ka. Hindi lamang anak ng gubat, kundi tagapangalaga ng mga taong minahal mo. Sa ilalim ng bilog na buwan, malinaw kay Maya ang buhay niya. Hindi na lamang tungkol sa paghahanap ng sarili, kundi sa pagprotekta sa mundong piniling mahalin. Humarap si Maya kay Aling Belen. Niyakap ito ng napakaigpit. Hindi pinigilan ang luha. Nay, hindi po ko aalis. Hindi po kita iiwan, mananatili po ko dito sa baryo. Ako magiging katuwang niyo sa pagtulong sa mga tao. Ngumiti si Aling Belen habang tumutulo din ang luha sa mga mata. Maigpit niyang niyakap si Maya pabalik. Maraming salamat, Maya. Salamat at pinili mo kami, anak. Mula noon, nagbago ang takbo ng buhay sa baryo. Kapag may nagkakasakit, nariyan si Aling Belen upang tumulong, at si Maya naman ang naghahanap ng mga halamang gamot sa gubat. Kapag may kakaibang ingay sa gabi o may nararamdamang panganib ang mga tao, tahimik na umaalis si Maya, binabantayan ang paligid. Hindi na lamang sila basta komadrona at anak. Unti-unti, sila ay naging bantay ng baryo. Tahimik, ngunit palaging handa. Napapansin ng mga taga-baryo na nagiging masagana ang ani. Ang mga pananim, mas mabilis lumago. Bihira ng salantain ng peste. Sa gabi, payapa ang paligid at bihira ang mga kakaibang pangyayari na dati ay kinakatakutan ng lahat. Hindi nila alam ang dahilan ng pagbabagong ito. Walang ideya ang nakararami na sa madilim na bahagi ng kagubatan, may isang dalagang nagbabantay. Isang dalagang hindi ganap na tao, ngunit piniling mamuhay bilang isa sa kanila. Lumipas ang ilang buwan, naging usap-usapan sa buong baryo ang tila himalang nangyayari. Ang mga may sakit na dinadala kay Aling Belen, mas mabilis sa gumagaling, lalo na kapag si Maya ang nagdadala ng mga halamang gamot mula sa gubat. Ngunit ang kapayapaan at kasaganahang ito ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang naglalaba si Maya sa ilog, napansin niya, unti-unting nag-iiba ang kulay ng tubig. Mula sa malinaw na agos, ito ay naging itim. Ilang sandali pa, may mga isdang lumutang sa ibabaw. Wala ng buhay. Tumayo si Maya at tumingin sa itaas ng ilog. Mula sa kabilang bahagi ng bundok, may paparating na makapal at mabahong usok. Mabigat ang hangin at masakit sa ilong pag nalanghap. Maigpit niyang hinawakan ang kristal na nakatago sa loob ng damit. Alam ni Maya na may paparating na bagong panganib. At sa pagkakataong ito, mas malaki ang magiging pagsubok kaysa sa inaasahan. Hindi nagtagal. Isa-isang nagkasakit ang mga taga-baryo. Nagsimula ito sa iilan, hanggang sa halos bawat bahay ay may nagkakasakit. Ang mga balat ng taga-baryo ay tinutubuan ng maitim na pantal na parang uling. Minsan ay nangangati, masakit, at sa ibang kaso ay nahihirapan silang huminga. Hindi ito karaniwang karamdaman. Ginamit ni Aling Belen ang lahat ng kaalaman sa mga halamang gamot, pinakuluan, at ang mga dasal na matagal nang ginagamit sa baryo. Ngunit wala ni isa ang tumalab.
Sa halip, lalong humina ang mga pasyente. Habang tinitignan ni Maya ang isang batang nakahiga sa banig, ramdam ng dalaga ang bigat sa paligid. Mabigat ang hangin at parang may galit na nakapalupot sa buong baryo. Inay, hindi to galing sa kalikasan. May ibang gumawa nito. Ramdam kong galit sa paligid. Wika ni Maya habang hawak ang kamay ng batang may sakit. Napaupo si Aling Belen at napahawak sa dibdib. Biglang sumagi sa isipan ang mga lalaking nakaitim at ang mga banta nung nakaraang gabi. Maya, baka ang kapatid ng iyong ina ang may gawa ng mga ito. May posibilidad na ang tiyuhin mong sumisira sa baryo para pilitin kang lumabas. Alam ni Maya na hindi maaring pabayaan ang mga taong nakasama niya sa paglaki. Ang baryong ito ang naging mundo ng dalaga. Dito siya natuto sa maraming bagay. Kinuha ni Maya ang kristal na ibinigay ng ina. Ginawang kwintas at sinabit sa leeg. Walang paalam, naglakad patungo sa pinakamadilim na bahagi ng gubat. Hinabol ni Aling Belen ang anak at tinawakan sa braso. Maya, huwag kang pupunta doon. Delikado, anak. Hindi ko kakayanin kung may masamang mangyayari sa iyo. Tumingin si Maya sa ina. Buo ang loob, malinaw ang pagpapasya. Inay, kailangan ko tong tapusin. Ako ang dahilan kung bakit sila naghihirap. Kaya ako rin ang tatapos sa sumpa. Huwag po kayo mag-alala. Dahan-dahang binitawan ni Aling Belen ang kamay ng anak. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka, Maya. Habang papalapit sa gitna ng gubat, lalong mas dumidilim ang paligid. Walang ibon, walang kuliglig. Tanging ang yabag ni Maya ang maririnig. Hanggang sa makita nito ang isang trono na gawa sa mga tuyong bungo at ugat ng puno. Doon nakaupo ang isang lalaking nakasalamuha na dati. Malaki ang katawan, kulay itim ang mga mata, at ang ngiti nito ay puno ng panlalait. Siya ang hari ng kadiliman, ang tiyuhi ni Maya. Sa wakas, lumabas din ang munting prinsesa. Matagal kitang inantay. Tumayo ito mula sa trono. Sumama ka sa akin. Pamunuan natin ang mundong ito. Sa lakas mo at sa kapangyarihan ko, walang makakapigil sa ating dalawa. Ang baryo na iyong kinagisnan, madali lang natin itong mabubura. Maigpit na hinawakan ni Maya ang kristal sa dibdib. Hinding-hindi ako magiging katulad mo. Ang lakas ko ay galing sa pag-ibig ng taong nagpalaki sa akin, hindi sa takot na ginagamit mo. Nagbago ang mukha ng hari. Nawala ang ngiti, napalitan ng galit. Kung ganun, pipilitin kitang piliin ang tunay mong anyo. Umingay ang gubat. Gumalaw ang mga puno at sa sandaling yun, alam na ni Maya na nagsisimula na ang laban na magtatakda ng kapalaran ng baryo at kanyang pagkatao. Naglabas ng makapal na itim na usok ang hari ng kadiliman. Ang usok ay gumalaw na tila may sariling buhay. Humugis ito ng mga higanting kamay na umaabot, gumagapang sa lupa at sa mga puno. Handang sakmalin si Maya. Ngunit hindi umatras ang dalaga. Ipinikit niya ang mga mata at huminga ng malalim. Sa halip na takot, mas piniling damhin ang init ng mga alaala, ang amoy ng sinaing sa umaga, ang haplos na mga kamay ni Aling Belen habang tinatahi ang mga damit, at ang boses nito na nagbabahagi ng storya tuwing gabi. Sa dibdib ni Maya, biglang umilaw ang kristal. Hindi ito basta liwanag. Ito ay malinaw, dalisay at puno ng pagmamahal. Kumalat ito sa buong gubat. Hinawi ang dilim. Tinunaw ang itim na usok na parang hamog sa ilalim ng araw.
Napatras ang hari at napasigaw sa sakit. Hindi maaari. Ako ang kadiliman at takot. Ako dapat ang maghahari. Wika nito habang sinusubukang labanan ang liwanag. Hindi, ikaw ay bunga lamang ng takot at ang takot ay walang laban sa kabutihan at pagmamahal. Sa isang iglap, pumutok ang liwanag na parang kidlat. Nabalot ang hari ng dalisay na enerhiya at ang katawan nito ay unti-unting nagkawatak-watak. Naging mga tuyong dahon, abo at anino na tinangay ng hangin. Biglang nanaig ang katahimikan sa loob ng kagubatan. Wala na ang kadiliman. Kasabay ng pagkatalo ng hari, muling naging malinaw ang tubig sa ilog. Ang mga punong tila namamatay ay muling sumibol at ang hangin ay bumalik sa dating presko at payapa. Sa baryo, nagising ang mga tao na magaan ang pakiramdam. Ang maiitim na pantal sa mga balat ay naglaho na parang panaginip at ang sakit na matagal nang nagpapahirap sa bawat isa ay tuluyan ding nawala. Pagbalik ni Maya sa kubo, nag-iintay si Aling Belen sa pintuan. Hawak ang lampara habang nanginginig ang mga kamay. Hindi na kailangan ng mga salita. Nagyakapan ng mag-ina. Nagtagumpay po ko, Nay. Hindi ko po yan magagawa kung wala kayo. Ikaw ang nagbigay ng lakas at tapang. Maraming salamat po sa pag-aaruga at pagmamahal. Anak, kapag ang puso ng isang tao ay puno ng kabutihan, hindi siya kailanman matatalo. Maaring mahirapan, maaring masaktan, pero sa uli, siya pa rin ang magwawagi. Alam ng matanda na ang batang inaruga hindi na lamang isang dalaga. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng kapayapaan. Hindi dahil sa kakaibang kapangyarihan, kundi dahil sa puso. Mula noon, hindi na muling nanganib ang baryo. Si Maya ay nanatiling simpleng anak ni Aling Belen sa paningin ng marami. Ngunit tuwing gabi, kapag maliwanag ang buwan at tahimik ang paligid, may nakikitang anino sa tuktok ng bundok. Isang dalagang nagbabantay. Tahimik ngunit palaging handa. Sinisiguradong walang masamang loob ang makakapasok sa lupang itinuring na tahanan. Lumipas ang maraming taon. Ang buhok ni Aling Belen ay naging kasing puti ng bulak at ang lakad ay bumagal. Ngunit ang mga mata ay nanatiling puno ng karunungan. Si Maya sa kabilang banda, wari hindi tinatabla ng panahon. Ang anyo nito ay nanatiling sariwa, parang hiyas na pinapangalagaan ng kalikasan. Maya, hindi na ako bumabata. Darating ang araw na mawawala ako sa mundong ito. Ang hiling ko lang, huwag mong talikuran ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Ingatan mo ang mga aral. Dalin mo habang buhay. Nang tuluyang manghina si Aling Belen, si Maya ang pumalit sa kanyang mga tungkulin bilang manggagamot at kumadrona ng baryo. Ginamit ang kaalaman ng tao at ng engkanto, mga halamang gamot, dasal at kapangyarihan na may paggalang sa buhay. May isang malaking pagbabago sa baryo. Hindi na natatakot ang mga tao sa kagubatan. Sa halip natutunan nilang igalang ito. Dahil alam nila, sa pagitan ng mga puno at anino, may isang tagapangalaga, isang dalagang may dugong engkanto at pusong hinubog ng pagmamahal ng isang ina. Isang araw, napagtanto ni Maya na hindi sapat magbantay lamang sa baryo. Nais niyang matuto rin ang mga tao kung paanong igalang at alagaan ang kalikasan. Sa ilalim ng malaking puno ng balete, sa parehong lugar kung saan siya natagpuan noon, nagtayo si Maya ng isang maliit na paaralan para sa mga bata. Doon tinuruan niya ang mga bata kung paanong kilalanin ang mga halaman sa paligid. Ipinakita ni Maya kung alin ang mga dahon na pwedeng gawing gamot at panglunas sa sakit.
at kung aling mga ugat ang dapat iwasan dahil nakakalason. Tinuruan ding makinig sa hangin kung paanong mararamdaman kung may paparating na bagyo kahit hindi pa madilim ang langit. Higit sa lahat, itinuro ni Maya ang paggalang sa lahat ng nilalang. Pinaliwanag nito na ang hayop sa gubat ay hindi kalaban, kundi bahagi ng iisang mundo na dapat pangalagaan. Dahil sa mga aral na ito, naging mas maingat at mapagmalasakit ang mga taga-baryo. Ang dating liblib at takot na lugar, naging isang tahimik at masayang komunidad na kalaunan ay tiningala at ginalang ng mga karatig bayan. Isang tahimik na gabi, nakaupo ang mag-ina sa beranda ng kubo. Maliwanag ang buwan at malamig ang hangin. Hinawakan ni Aling Belen ang kamay ni Maya. Mahina na ang pagkakakapit, ngunit malinaw pa rin ang init ng pagmamahal sa mga mata. Maya anak, nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal sa mundo. Kapag dumating ang araw na hindi mo na ako kasama, huwag kang malulungkot. Dahil sa'yo, naging makabuluhan ang buhay ng isang matandang kumadronang tulad ko. Kayo po ang nagturo sa akin kung paanong maging tao, inay. Yun po ang pinakamahalagang bagay. Higit pa sa anumang lakas o kapangyarihan. Ngumiti sa Aling Belen. Marahang hinaplos ang pisngi ni Maya. Ipagpatuloy mo ang pagtulong sa mga nangangailangan. Huwag mong kalimutan na ang tunay na lakas wala sa kristal o sa dugong engkanto. Nasa puso ito ng taong tumutulong nang walang hinihintay na kapalit. Pagkasabi ng mga salitang yun, dahan-dahang pumikit si Aling Belen. May payapang ngiti sa labi ng matanda. Mahal na mahal po kita, Nay. Palagi kang nandito sa puso ko. Hinding-hindi kita makakalimutan. Gabayan niyo po ko palagi. Nang pumanaw si Aling Belen, nagluksa ang buong baryo. Ilang araw hindi nagsindi ng ilaw ang maraming bahay bilang pagtanda ng paggalang sa matanda. Ang mga inang tinulungan dati, mga batang iniluwalas sa mga kamay, at ang mga pamilyang iniligtas sa sakit, dumating din upang magpaalam. Ngunit sa gitna ng lungkot, hindi sila nawalan ng pag-asa. Alam nila na may naiwan si Aling Belen, ang anak na si Maya. Matapos ang libing, may napansing kakaiba ang mga taga-baryo. Sa mismong ibabaw ng libingan ni Aling Belen, tumubo ang isang puno ng luyang dilaw. Mabilis itong lumaki at ang bulaklak nito ay palaging sariwa at mabango. Kahit tag-init o tag-ulan, para sa mga tao, ito ay paalala na ang kabutihang ginawa ng matanda ay patuloy na mamumuhay. Nanatili naman si Maya sa baryo. Hindi na bumalik sa palasyo ng tunay na ina sa gubat. Hindi na din hinanap ang kapangyarihan na maaaring angkinin. Mas pinili ni Maya na manatili sa maliit na kubo na minsang tinawag na tahanan. Doon ipinagpatuloy ang buhay na itinuro ni Aling Belen. Ang buhay ng pagtulong at pag-aaruga. Sa paglipas ng mga taon, napansin ng mga tao na hindi tumatanda si Maya. Ang anyo niya, nananatiling tulad nung siya ay dalaga pa lamang. Dahil dito, unti-unting naging bahagi ng mga kwento ng matatanda sa Kabisayaan si Maya. Pinaliwanag nila ang tungkol sa isang babae na naglalakad sa gubat kasama ang mga usa at ibon at hindi kailanman nananakit ng kahit anong nilalang. Kapag may batang naliligaw sa gubat, may naririnig silang mahinahong tinig, umaawit at gumagabay sa tamang daan pauwi. Kapag may inang nahihirapang manganak, may isang dalagang dumarating na animoy bigla na lamang sumusulpot. May dalang sariwang mga dahon, maalam na mga kamay. Ito ang naging buhay ni Maya, ang batang nahanap dati sa tabing ilog, ang anak ng isang komadrona sa puso at gawa.
at ang walang hanggang tagapagbantay na mga tao sa lupang itinuring na sarili niyang tahanan. Ito ay si Maya, ang anak ng isang engkanto, isang maharlika na diwata. Naospital yung mangkukulam matapos magsuot ng kabayan natin ng marahuyo bracelet. Sobrang bilis ng epekto ng marahuyo sa kabayan natin kasi matagal na daw silang ginagambala ng mangkukulam na yun. Sumakto pagsuot, nagrebuelta kaagad yung gamit. Naospital yung mangkukulam. Isa yan sa pinaka-trending na patotoo ng marahuyo bracelets natin, kabayan. Marami pa yan. Marami tayong kabayan na natulungan. Payapa na yung pagtulog nila sa gabi. Madalas kasi doon sila ginagambala. Nagigising ng alanganing oras, may mga nakikitang shadows, anino. Yung iba meron pang pangangati. Matapos masuot yung marahuyo, nawala lahat yon, kabayan. Kasi ang marahuyo natin depende sa espiritual. Kontrakulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Lagi nyo rin tatandaan, mga kabayan, ang nagpatrend sa marahuyo, rebuelta or sumbalik. Kung naman yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kung interesado ka sa marahuyo, kabayan, check mo yung yellow basket sa baba or visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.